Okay, sa pagkuha ng owner's equity, asset minus liabilities. Okay? So, get? Then next, si liabilities naman, paano kukunin yung liabilities? Is equals to so for liabilities is equals to asset minus owner's equity. Okay po? So dito, sa example, ang nawawala si owner's equity. Yun yung may question mark. Sige, try natin sagutan. No? Owner's equity is equals to 10,500 minus 4,000. Okay. Please check, guys, kung tama yung 6,500. Okay. Next tayo. Sige, pakisagot na naman po yung number 1. So, nawawala sa 1 is owner's equity ulit. So, sige, paki-compute. Ito naman. So, ang pagkuha ng owner's equity ulit equals 15,750 minus 4,250. So, ilan po? Paki-type po sa message box. Okay, sagot is 11,500. Next, 24,900. Liabilities naman ang nawawala. Then, ang owner's equity niya is 21,200. So, liabilities naman ang nawawala. Ang hinahanap. Okay, please compute, guys. Okay, wait. Wait lang po. Ang sagot, 37. Okay, 37 ang sagot. Ayan. Next tayo. Asset naman yung nawawala po. So, sa liabilities is 5,000 and 12,500 sa owner's equity. Asset is equals to liabilities plus owner's equity. So, sige guys, please compute. Anong sagot?
Okay, let's check 17.5. Ay, ito na. That's 17.5. Okay, correct. Sige, next tayo 4. 24, 742. Tapos, 8, 6, 55.40. Owner's equity ulit ang kinukuha. Paki-compute po. Hello, Grace. Okay, checking tayo. So, sagot, 16,086.60. Bakit 0.10 yan? Ano gamit yung calcu? Minus. Tama ba? Minus. Ano yan? Scientific calcu ba gamit nyo? Sige lang, try and try. Okay, next tayo sa 5. 31,070.92. Tapos, liabilities ang nawawala. And, yan. Okay lang, Grace. Habol ka lang. 0.90 po. Ang alin, Feliz? Yung sa number 4 po, ma'am, may 24,742.90. Asa 4? Hindi siya. Ano pala? 50 pala to, hindi 90. 5.50 po, opo. 24,742.50. Okay. Oh, very good. May nakikita ka, hindi ko nakikita. So, tama po sagot namin, ma'am. Tama pala. Number 4. Ay, number 4 din si, Feliz. Sabi ko sa inyo, baka maliit eh, tapos hindi pala natin makita, di ba? Ayan. So, sige, 5 na tayo. 0.94. 0.50 siya, Feliz. 24,742.50. Tapos yung isa, 8,655.40. Okay? O, next na tayo, number 5 na po. So, ang sagot dito, minus, okay, 8,569
0.07. Ayan. Next. 175,882.35. Tapos, 668,951.39. Sige, owner's equity naman ang kukunin. Grace, always check your decimals. No? Ito talaga yung pinaka-particular tayo pagdating sa bookkeeping, no? Even yung cents, even yung kahit yung 0.01, 0.02, mahalaga yan sa atin. Kaya be careful din sa pag-input ng mga amount. Okay? So, dito kunin natin yung asset minus liability. Ang sagot is 106,930.96. Okay? Next tayo. 7. Asset naman ang kukunin natin sa 7. 58,042.78 plus 152,775.56. Okay, check, check, check. Okay, let's check po. Liabilities plus owner's equity. 210,818.34. Correct. Number 8, 229,953.11. 189,638.63. I-minus po natin yung assets and owner's equity. So, ang sagot, 40,314.48. Okay, check. Next tayo. 686,020.49. 114,362.74. Ayan. Owner's equity ulit ang kukunin. Wow, bibilis mag-type pa. Ano sagot? Minus. Ay, 571,657.75. Correct. Next. Asset ulit ang kukunin. 330,172.41,786,570.87. Ilan po? Ayan. Okay, so screenshot nyo to guys para i-submit nyo na lang ulit dun sa assignment na in-attach ko dun sa classroom natin, no? I-send ko ulit yung link mamaya or kung nandun naman na kayo, alam niyo na kung sa paano puntahan. So, puntahan nyo, then resubmit lang. Okay?
Sige po, paki-screenshot na po ito, tapos lagyan lang ng pangalan dito sa taas, no? I-edit lang kung kaninong pangalan. Okay po, all good? Next tayo. Okay na po ba? Na-screenshot na? Okay, sige. Situational naman tayo. Okay. Ayan. Si Jack Calhoun. JC na lang, JC. Si JC, may total asset siya worth 22,500 and liabilities naman niya 7,500. So, ang nawawala is owner's equity. Sige po, paki-compute po muna. And then, si Mary Winslow's MW, ang total asset niya is 30,000. Then, owner's equity naman niya 25,000. Yan. So, ang kukunin naman kay Mary Winslow is liability. Okay, sige. Please compute po. So, dito, yung assets, i-minus natin sa liabilities, 15,000. Then, dito naman, same pa din, same asset minus owner's equity, 5,000. Okay? So, sagutin naman natin yung tanong. Which of these two individuals has a stronger financial situation or is it better able to pay all debts owed? Sino po kaya ang kayang magbayad ng utang? So, kapag sa debts ang pag-uusapan, no, tingnan nyo kung sino yung kayang magbayad. No? Sino ba yung mas mababa yung credibility niya sa liability?
So, tamang sagot dyan, guys, is si Mary Winslow. So, si Winslow's liabilities is total of 5,000. Okay? Ito yung kay Winslow, 5,000. Compared to Calhoun's, to JC, 7,500. Ito. So, ito yung liabilities nila. No? So, she is a stronger financial situation, and it can helpful to know how much cash each individual has. So, pagdating din sa cash, na may hawak nilang cash, mas malaki pa rin yung kay Mary Winslow. Okay po? So, ang sagot dyan is si Mary Winslow. Ayan. So, i-check nyo lagi kung ano yung question. So, kung debts, so alam na natin yan, utang. So, sino yung kayang magbayad, no? Okay, next tayo. Paki-note po, ha? Ay, pero naka-video naman to, guys. Wait po. Okay. Sige, next. Ano tayo? Exercise. Kenneth Lee operates a computer software business. He had 16,000 cash balance. New equipment needed to develop the latest type of programs for his clients will cost 20,000. This will require some borrowing in order to pay for it. Lee wants to use 6,000 of cash from his business, arranging a bank loan for the balance. What will be the amount of the loan? What changes will occur in the fundamental bookkeeping equation as a result of the loan? Hello? Ayan. Okay na? Narinig niyo ba ako? Okay. Okay, so let's analyze this problem. So since ang amount ng new equipment ni Kenneth Lee is 20,000, ayan. Tapos, binayad niya na yung 6,000. No? So, magkano na lang yung balance niya? $14,000. Okay? So, para mabayaran ni Kenneth Lee yung 14,000, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Kenneth Lee para mabayaran yung balance? Okay, nag-borrow si Kenneth Lee. So, magkano yung ibaborrow niya?
Magkano yung hihiramin niya? Magkano yung bank loan niya? $6,000 ba? Okay, so paano yung equation natin dyan? Asset is equals to liabilities plus OE, owner's equity. Plus, ano eh? Owner's equity. Ayan. So, yung cash on hand niya, meron siyang 16,000. Tapos, noong una, wala pa naman siyang utang, di ba? Nung wala pa yung hindi pa dumating yung new equipment niya. So, 0. Then, yung cash niya, 16,000. So, dito na tayo mag-i-start ng ating transaction, no? Dito. Ayaw mag-wrap. Wait. Wrap. Ayaw niya. Okay, sige. So, para mag-balance siya, no, 16,000 yung asset natin. Tapos, madadagdagan siya ngayon ng 14,000 in liabilities and 14,000 for asset. Kasi, kapag may new equipment tayo, so although madadagdagan yung liabilities natin, madadagdagan din yung asset natin. Kasi, yung new equipment, yung equipment account, kasama din siya sa category ng asset. Then ito, 0, same lang. So kapag tinotal nyo yan guys, no, total nyo itong asset, wala, asan na? Total nyo itong asset and total nyo itong liabilities plus owner's equity. Check nyo kung same, kung balance. Oh yeah, 30K guys. Nakasunod ba yung iba guys? Di pala kasi siya ano dito. Wait, i-ano natin siya dito. Drawing ako. Drawing. Don't say another window.
Ayan, guys. So, from our equation, L plus OE, no? So, from the start pa lang, meron na siyang 16K dito. 0 dito sa liability, 16K. Okay? Ayan. So, paki-note tong ano natin, no? I-note natin sa ating mga notebook. So, si 16K po, nadagdagan po siya ng 14K dahil yun na yung balance ni Lee sa dun sa pagbili ng equipment. Then, magkakaroon na rin siya ng utang kasi nga, hindi niya pa agad binayaran. Tapos, i-add na natin to sa asset and sa liabilities and owner's equity is the same pa din. So, ang nagkaroon ng changes lang is yung asset natin. Ito, nagkaroon ng changes sa asset and liabilities. So, nag-increase, no? Nag-increase yung asset natin and nag-increase din si liability. So, kapag total natin yan, so, same silang 30K. Okay po? Yan, sige, next tayo, guys. Saan na ba? Okay, next tayo, guys. So, dito naman sa exercise na to, sasabihin natin kung nag-increase ba siya sa asset, nag-increase ba siya sa decrease, nag-increase ba siya sa liabilities or owner's equity, or decrease. Kung nagbawas ba siya sa asset, liabilities, or owner's equity, or none. No changes. Okay? So, here are the samples, no, ng mga transactions. So, kung saan ba tayo magbabago? Okay, so example dito is owner invest cash in business. So, si owner, nag-invest siya ng cash sa business niya. So, ang sagot doon, ano ba yung cash? Anong under yung cash? Anong category siya? Asset, A, L, or OE? So, kapag may cash tayo, no? Tapos, gagamitin natin capital sa business. So, ang nagkaroon ng transaction is yung asset and ano? So, yung capital naman, under siya ng owner's equity. Okay? Ito po yan. So, kapag nag-invest, ibig sabihin no, nagpasok ng pera, so mag increase tayo. Okay? Madadagdagan ang ating business ng cash and yung capital. Okay. For question number 1, paid balance due on loan. Sige nga, paid balance due on loan. So, kapag nakita nyo itong loan and nag-paid kayo, sige nga, increase ba yan? Decrease. At saan tayo mag-i-increase? Saan man tayo magdi-decrease?
So, saan tayo magdi-decrease, Feliz? Decrease, decrease, decrease. So, ang ano natin, ang mga changes, hindi 3 ha, 2 lang. Always 2 lang kasi ano tayo, double entry bookkeeping. So, kapag hindi siya kasali, lalagay lang natin is none. Okay? So, number 1, paid balance due on loan. So, ang sagot dyan is decrease. Dalawang decrease, asset and liabilities. Okay? Decrease. Parehas decrease. Kasi, di ba kapag nagbayad tayo ng loan, mababawasan din yung ano natin, asset natin. Mababawasan din yung loan. Kasi nagbayad tayo. Okay po? Number 2. Sige, antayin natin sila, Phyllis, ha? Oh. Try natin sumagot. Mag-type tayo sa message box. Sino pa po sasagot? Ayan. So, bakit kaya, Phyllis, no? Bakit all none? Sige nga, bakit none? Yes, walang nagbago. Okay? So, third. Number 3, borrowed cash from bank. Borrowed cash from bank. So, ang nag-increase is asset tsaka si liabilities. Okay? Next po, receive cash from customer. Bilisan na natin ng te. Receive cash from customer. Saan tayo mag-increase? Since naka-receive tayo ng pera. Okay. Increase siya sa asset and owner's equity. Sa liabilities na. Okay? Next, sold all debts.
des for cash. Tama. Tama ka, Maria. Increase yan. Kasi once na naka-receive tayo, ibig sabihin, may pumasok. May pumasok na pera. Ano ba yung madadagdagan na category sa atin? Asset and owner's equity. Okay? So, kapag may binayaran naman tayo, lumalabas. So, madidecrease, mababawasan naman yung ating capital or ating asset kapag may binayaran tayo. Or kahit may binayaran tayong utang. Pag may lumabas, decrease yun. Okay? Tama ka ba dyan? So, sige, check ko ulit. Sorry na agad. So, sa 5 na tayo, sold all debts for cash. So, ilang minutes na lang tayo, guys. Sa 5, none. Sold all debts for cash. None siya. Parang same sila ni 2. Okay? Okay, number 6. Transferred new debts from home to business. Transferred new debts from home to business. So, yung new debts niya ay binigay niya na lang sa business niya. So, may pumasok na namang new equipment for his business. So, alin dyan yung nag-increase? So, nag-increase tayo sa asset and owner's equity. Dito. Okay, 7. Bought new truck on credit. Bought new truck on credit. Number 7. So, mag-increase tayo sa asset and liabilities. Kapag credit ulit, no, utang ulit yan. So, madadagdagan yung utang natin. Although madadagdagan yung utang, pero meron tayong nadagdagan na asset, which is yung truck, no, truck account. Next po, withdraw cash for personal use. Nag-withdraw naman ng pera. Nag-withdraw tayo ng pera sa business natin. Ano nangyari? Okay, so ang sagot dyan, decrease. Wow, decrease tayo. Decrease sa asset and decrease tayo sa owner's equity. And sa liabilities, none. Okay? Walang transaction sa liabilities. Okay, good guys. So makakalas pa tayo.
Sige, tapusin natin to guys. Tapos, bukas iba naman. Okay, dito tayo guys. So, may example tayo. Karen Glazer, owner, invested 15,000 in a dry cleaning business. Okay? So, itong mga transaction na to, dito tayo magbe-base sa sagot. Okay? So, dito na. Dito kasi, Karen Glazer, owner, invested 15,000 in a dry cleaning business. So, nag-invest siya ng 15,000, nadagdagan yung asset mo, nadagdagan din yung owner's equity mo. Okay? So, kaya, may increase ng 15,000. So, ito na yung total niya. So, dyan na tayo ulit mag-i-start ng transaction. So, sa last transaction niya. Sa last record niya. Dun sa business niya. Okay? So, sa number one tayo, bought 2,000 worth of equipment, paying cash. Sige, saan tayo i-increase? Sige nga, saan tayo mag-i-increase ng 2,000? At saan tayo magdi-decrease? So, kasi 'di ba tayo, lagi nating iisipin na dun sa sample, ilagay natin yung sarili natin dun, no? Tayo yung may-ari ng business. Para mas madali natin siyang i-analyze. So, ako na bumili ng equipment, 2,000. Tapos, nagbayad din ako ng cash. So, saan tayo mag-a-add and saan tayo babawas ng pera? So, since madadagdagan yung equipment natin, dito tayo. 'Di ba? Madadagdagan yung equipment ng 2,000. So, kasi si cash, kapag yung equipment kasi, ang category niya is asset. And also yung cash, category niya is asset also. So, pwede yan na sa isang element ay dalawa yung transaction natin. No? So, magiging ganyan. Okay? So, ang sagot dyan, same pa din. 29,250. Then dito, same pa din. Ibababa lang natin yan. Then ito rin, 25K. Okay, gets po? So, walang nagbago kay liabilities and owner's equity. So, i-bring down lang natin lahat yan. O, sige. Next tayo para maunawaan pa. 2. Borrowed 7.5 from River National Bank. So, nanghiram ako ng pera sa bank. So, kung nanghiram ako sa bangko, so, madadagdagan yung magkakaroon ako ng utang. No? So, yung utang under liabilities. So, dito, dadagdag tayo ng 7.5. Then, dito rin, dadagdag tayo ng 7.5K kasi nadagdagan yung asset natin. Okay, ipa-plus lang natin yan. Sige, compute guys. Ito, wala naman. Bring down lang yan. Okay? So, please check po. Ano na sagot natin? Ano yung total natin dyan? So, 36, 750, and 11.750, and 25. Ayan. Okay po? Yan, sige. Next tayo. Bumili ako ng supplies worth 450 pesos and nagbayad ulit ako ng cash. So, same to sa number 1. Same. $450 minus $450.
Oh, no change pa rin. Okay? Pero lalagay pa rin natin yung total, no? Lalagay pa rin natin yung transaction although no change. No? Or same pa rin yung total. Ilalagay pa rin natin yung transaction. Sige, compute nyo yung number 4. So, number 4 na tayo. Bought truck for 12,000 paying cash. So, same transaction pa rin, no? Dito pa rin tayo magbabago. Ay magkakaroon ng transaction. So, dahil ang truck is an asset account and yung cash is an asset account, so, ang transaction na lang natin is dito. Okay? So, same pa din siya. Okay? Same pa rin ha. Ito pa rin tayo. Okay, next. Last na. 1.5 payment on loan from River National Bank. So, nagbayad ako ng 1.5. So, pag nagbayad ako ng loan, mababawasan utang ko, no? So, mag-decrease tayo sa liabilities. So, ilan na lang yan? And then, decrease din tayo sa asset. Kasi nagbayad tayo eh. Galing sa ano natin yun eh. Galing sa pera natin sa business. So, magkano na lang po? 35 to 50. And 10 to 50. Ayan. Okay po. Okay, sige tsaka rin to, no, nasa classroom lang din naman to. Paki-submit na din, no, guys, yung mga wala pang attachment doon. So, ito na yung final na sagot. Pakilagay na lang po, okay? So, it's already 8:47. Sige, guys, picture tayo saglit. Bago tayo mag-end. Pakita kayo kasi minsan na tayo magkita. Ayan na. Di ba, Dexter? Sige, picture tayo, Maria, ano? Maria, mag-ano ka ba? On cam ka na, saglit lang naman eh. Ayan, may newbie tayo dito, guys, no? From everywhere. From everywhere. Si Noraline, ayan, and Maria. Okay, no? Yung iba kasi, nag-ano sila, pumupunta sila ng school para mag-ano kami, mag-aral. So, ibang days sila, minimit ko sila, face to face. Pero since na, kayo, online, okay lang naman din sa akin. Sige, let's picture na po. So, 1, 2, 3. Bilis. Ayan. Wait lang po.
And okay naman. Sige guys, thank you sa inyong lahat. Bye-bye.